Ako ng signal. Okay. So, tingin tayo ulit dito. Ang example ng sensors are ito. These are sensor switch. Kung tinatawag natin mga limit switch, ito, maliit nito. Meron din dito. So, they are sensors. Ibig sabihin, sa Tagalog, ano ang Tagalog ng sense? Ha? Pakiramdam? Pakiramdam. Ang sensors sa Tagalog ay, tama naman, pakiramdam. Okay? Ano yung mga sensing organs natin? Ears. Ano yung sinesense ng ears? Sound. Ano pa? Eyes. Para lang paggabi sa bahay sana ko head, shoulder, knees. Yung eyes ay para sa visual. Okay. Ang mouth ay para sa taste. Ang nose ay para sa smell. Ang skin ay para sa touch. So this is touching. So magsisense siya pag mayroong nakahapat sa kanya. Hindi niya malalaman hanggang hindi lumalapat dito sa sensor niya, which is yung switch. So maririnig niya naman yung clicking sound, di ba? So ano yung sinesense niya? Yung position na cylinder. So kailangan niya malaman na yung cylinder ay nasa pinakadulo niya at pinakadulo din doon sa kabila. Okay? Sir, pwede ba yung gitna? In some cases, may mga operation na merong gitna. Pero ang cylinder ay madalas minimum at maximum. So yun yung purpose ng sensors nito. Kaya siya kasama sa controls kasi paano tayo gumalaw? Kailangan natin munang masense yung nasa paligid natin bago tayo makagawa ng actions. Diba? Kaya mo ba magsulat na hindi mo nakikita? Kaya, pero maganda ba siya? Hindi, pangit. No, agad eh. Hindi mo man lang tinanong sa sarili mo, kaya ba magsulat ko? Kaya mo. Kaya mo magbasa na nakapikit. Yan talaga ang mahirap. Doon ka na mag-go. Oo, kaya mo magsulat. Ganon din yun. Ganon din yun sa machine. Hindi kaya gumalaw ng machine o ng automation o kahit anong ino-automate natin o ino-control. Kung hindi niya nakikita, naririnig, naamoy, o nararamdaman. Kailangan niya ng sensors. So yun yung substitute sa lahat ng sensing organs natin. Ano naman yung substitute sa brain natin? Kasi syempre kailangan mag-isip ng machine. Diba? Pag gumagalaw tayo, nag-iisip muna tayo. Kung hindi kayo nag-iisip, pag gumagalaw, mahirap yun, di ba? So kailangan mo natin, although sir, di ba pag natutulog kami sir, hindi naman kami nag-iisip. Technically, buhay pa rin yung brain nyo. Natutulog lang kayo. Pero yung brain nyo, buhay pa rin. So may mga automatic, di ba, para tayong mga robot na rin sa bahay, pag-isip, kakain, hindi na nag-iisip, tumanga na lang. Toothbrush, nakatulala pa rin, naliligo, tulala pa rin. Pero, lahat ng actions mo ay pinaprocess pa rin sa brain. Ganon din yung machine. Kailangan niya may nagpo-process ng action. So ano naman yun? Yun yung PLC. Yung
short for Programmable Logic Controllers. Nasaan yun, sir? Ayun. Kulay itim, kulay blue. Example ng mga PLC, magkaiba lang siya ng brand. This is Siemens or European brands. This is Omron. European din naman yung Omron. And we have Japanese brand din. So like Sir Ramin to Mitsubishi. So that is the brain of the automation ng mga PLC natin. So isipin nyo na lang, maliit siyang computer. Pero industrial. Eh sir, bakit hindi na lang po gamitin natin yung computer katulad ng laptop or desktop? Sige, isipin niyo, bakit kaya? Bakit hindi kaya yan yung nilalagay dito? Yun, yung computer, hindi yung naman natin dito, nilagay mo dyan. O kaya yung desktop natin, isabi mo dyan. Bakit kaya? Ba yung function? Tama? Kaya naman natin i-program din yung mga ganyan, na maka-send siya ng mga voltages, laptop, yung mga interfaces. Bakit kaya? Iba yung function, tama naman, pang-office yan, pero kaya mo rin yan i-modify na makagawa siya ng action. Bakit kaya? Starts with letter E. Subject nyo siya ngayon. May subject kayo ngayon na gano'n. Letter T. Environmental. So, the difference, majority is the environment. Okay? Bakit po? Laptops and desktop is fabricated or manufactured for the purpose na yung environment niya ay ideal. Pag dinala mo yan sa industrial setting, mainit, sobrang init, or sobrang lamig, masisira yung chips niya. Okay. As opposed sa mga PLC, yung mga chips sa loob is very rugged, o ibig sabihin matibay. Kahit mainit, kahit malamig, nagpa-function yung PLC mo. Kahit mahulog, kahit may konting vibration, hindi siya magka-crack. Okay, so yun yung pinaka-purpose niya. Eh sir, paano yung screen? Kaya nga siya ginawa ng separate niyang screen. Which is, yung screen na to, pang-industrial din. Pwedeng mainit, pwedeng malamig, pwedeng gustukin, hindi yan magpapakasal. Kasi nga, this is rugged. Okay? Pang-industrial talaga yan. Suntukin mo yung laptop ko, basag agad yan. Maliwanag ko. So that is the purpose na pang-industrial nga lang siya. Hindi siya for office work. Okay? So we proceed with networking or IT. So yan ay yung mga communication. Ano ba ako dito? Wala. Okay, so yun yung mga kable ng internet na nakikita nyo. Siya yung nagbibigay ng signal galing dito, papunta dun sa PLC, papunta sa mga sensors. So hindi siya katulad ng wire. So wina-wiring mo lang. Para malaman ng PLC na pumapasok yung signal, kailangan mo ng Ethernet o yung mga communication. That is under IT. Okay? So, yan yung apat na field para mabuo natin yung industrial automation. Ibig sabihin, hindi lang isang field na mag-aaralan nyo. Mechanical, electrical, instrumentation, control, and dati, wala IT.
Meron lang na communication sa internet para mas mabilis. Ang mabilis, milliseconds to nanosecond. Yun yung bilis na. Mas kailangan mabilis yung pag-ibig ng information. Kaya, tingnan kita. At habang lumana yung control mo, pag dito yung control mo, sa office yung natin, mas bumabagal yung pag-ibig ng signal, pag-electrical wire. Kasi meron namin voltage drop. So yung nahuhulog o nawawala mga energy habang nasa-traffic ka. Pag IP, less yung voltage drop, wala ka voltage drop. Ano talaga ang information drop? So if you use yung signal, dati mag-work lahat ng mga PLC. Ito yun. Dati yung mga cabinet, yung mga pag-computer, parang cable sa bahay. So ngayon, ano na siya? Through Ethernet. Ano lang outside? Kailangan mo meron network sa loob ng kumpanya. Anyways, lahat naman ng kumpanya may network lang kasi essential na Internet. Pero naman, nag-change na wala siya. Purely dependent na tayo sa networks. Dahil mo ba mag-buhay ng walang signal? Yes, syempre. Yung mga mag-iwan doon sa borda, where the jobs are, saan daw yung mga trabaho? Industrial automation, is it what industry? Is it not ito, di ba? Hindi siya isang industry, kaya nga, natin ko rin siya sa electrical, sa designing and programming. These are set of skills applied across many, wherever the land, the same code and standards covers the skills. Pag-aaralan natin dito, kung saan ka man pag-file na department ng industrial automation, lahat yun, magagamit. So, ang industrial automation, meron pa manufacturing and assembly. Ang ano? Ng electronics. Ano ba yung assemble mo? Yung mga chips. Kami naman manufacturing, di ba? Food and beverage. So, manufacture palagi ng pagkain at ng mga clothing. Pag yun ang stock, actually, halos lahat ng pinag-trabawan ko o naging kliyente namin na nagtatrabaho pa ako is food and beverage. So, nakapunta na ako sa planta ng Visit, Revisto, ng San Miguel Corporation, food and beverages. So, halos lahat yung mga kliyente namin. Electronics, nakapunta ako sa Pampanga, Texas Instrument, TI, yung tawag sa kumpanya. Sila ang pinapalagay sa US na manufacture ng mga microchips. So meron sila ang planta dito sa Pilipinas, sa Pampanga, Texas Instrument. Napaka-ipit, kasi dapat malamig yung environment. So pasok ko pala, hindi gawin ka na. Garments, kung yung mga lamig. Pero dito yung sa mga automotive, welding, kasama na sila sa manufacturing din sa assembly. Ano ba? Utilities for energy, which is the power distribution, katulad ng Cisco. So may automation ka. Alin? Yung Cisco, pag-sense na fault o yung na-trouble sa linya. So that is industrial automation. Kasi may sensor, pero PLC. Pwede pa rin tayo doon. Another is process and plant maintenance, water treatment, katulad ng Maynilad, katulad ng Liwan. Manila Water, walang Manila treatment ang Liwan. Manual pa rin sila, di ba? Pero pag pumunta ka sa Manila, makikita mo sa Maynilad at Manila Water, lahat ng tubig nila may mga sensor sa ilalim. Tapos yung mga pump nila sa taas, naka-box. Pag pinuksan mo yung box, may mga PLC. Dito, pag may nasira itong bottle, kakalalit na, diba? Manual pa. So kaya nga, pinupush din ng gobyerno natin na magkaroon ng additional na water provider sa Iraq para may compensation naman yung iwan. Kaya ito yung mag-isa na sila, hindi na yung mag-improve kasi wala sila ng kompetensya eh. Ilagay mo na ng kompetensya, of course yan na galing na yung trabaho nila. Kasi yung
lalo na yung papasok na kayo sa kompetensya, yung pinaka-latest technology, yung gagamitin sa water treatment. Mayroon din yan SCADA. Mayroon din PLC. Mining and petrochemical. Ano yung petrochemical? Nagamit niya sa pangaraw-araw. Gasoline, thank you. Yung gasolina, yung diesel, paano siya pinaprocess gamit yung mga machineries at automation chemical. Ano pinakamalaki yung kumpanya dito ng petrochemical sa Pilipinas? Petrol. System integration, that is standard building, data control contracting. Dito tayo ako mas madalas mapupunta. Tayo yung nag-integrate ng system nila. So tayo yung mga umatala. Diba, alam na yung point ng contractor, dahil sa flood control. Anong ginagawa ng contractor? Anong dapat makuha yung project na flood control? Sa atin naman, ang kinukuha natin mga kontrata is system integration. Tayo nag-integrate ng mga existing system nila, kung ano yung kailangan nila doon, tayo yung nag-supply doon. Sir, gusto ko muna yung bottling system namin sa pagkakala, mas mabilis, mas mag-efficient. Tayo mag-integrate ng solution nyo. Yun yung system integration. Sir, gusto ko ng bagong mga PLC kasi yung dito sa amin yung mga. Tayo yung mag-integrate ng bagong PLC. Kaya di ba, pinapalitan lang yun? Hindi. Napakahirap ng pagpalit ng lumang PLC sa bagong PLC, lalo na pagpagkaiba yung brand. Kailangan natin ng expertise doon. Kasi kung madali na yan, hindi natin na kayo tatawagin. Diba? Hindi na sila makikipag-kontrata. Yun yung expertise natin.